Magandang araw sa ating lahat. Ito may share ako sa inyo tungkol sa nire-repair dito na wave maker. Ito po ay para sa aquarium. Ginagamit po ito sa mga aquarium. Bali ang problema nito, hindi daw umaandar. So ang gagawin natin, i-make sure muna natin na gumagana yung coil o kung may resistance yung coil. Kasi pag open na yung coil, hindi na natin ito i-repair. So, sukatin muna natin ang resistance mula dito sa plug. Set natin ang digital multimeter sa resistance at sukatin natin ang resistance dito sa plug. Ilagay ang test rod sa dalawang terminals ng plug. Ayan, merong nasukat na 1.60 kilo ohm. So, ibig sabihin, buo ang coil nito. Kung buo ang coil, ang problema ay dito banda yan. So kung titingnan natin, ayan o, ano na siya, loose, natanggal na o, yan. Dapat kasi yan nakadikit yan dyan. Kung naputol na ito o natanggal, so hindi na balance yung pag-ikot nitong magnet. Yan o. Kung hindi na balance yung pag-ikot ng magnet, so ang ano niyan, hindi na ito iikot. Ano? So may stuck na lang siya sa isang side. Yun ang mangyayari. Pag nangyari yon, hindi na iikot itong ano na ito, part na ito. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin ito dito. Yan. Ito, didikit natin yan dito. Tapos, bali ito, lagyan natin ito ng tiplon para sumikip dito. Para at least, kung umikot ito, okay yan. Tapos, ito naman, lagyan natin ito ng epoxy dito. Ang importante kasi niyan, didikit itong part na ito dito. Para yung spindle, kung titingnan natin yung spindle, may gas-gas na rin. Pero okay pa naman yan. Pwede pag magamit yan. So, yan. Ganyan. Kung maayos na natin yan, iikot na ito. Bali, pag ikot nitong magnet, sasama na itong impeller. Bali, ito na po, nalagyan na po natin ito ng tiplon. Tapos ito, papasok natin ito dito. Mix na tayo ng epoxy. Bali, steel epoxy po yung ginamit natin dito. Bali, yung gagawin, lagyan natin ito dito ng epoxy. Lalagyan lang natin yan. Ganyan. Pagkatapos natin lagyan din natin ito dito. Bali, lilinisin muna natin ito. Ayan. Actually, ipasok na natin ito. Nilagyan natin ito ng tiplon. Kung makikita nyo, nandyan pa yung tiplon. Yan. So, linisin natin ito ng mabuti. Tapos, lagyan din natin ito ng epoxy dito. Tsaka dito sa ano. Yan, dyan. Part na yan. Dito. Saan na yan? Dyan, sa part na yan. Lagyan din natin yan. Huwag lang natin tatakpan yung butas. Ang ano natin dyan, para mas maging matibay yung pagkakadikit nitong dalawa. Itong part na ito tsaka ito. Kasi papasok dyan yung spindle. Ganyan. Yan. Sige. So, yun ang gagawin natin. Lagyan natin ng epoxy.
Then idikit natin. Papatuyuin tapos i-testing natin. At ito na po yung ating ginawa, no? Bali nilagyan natin ng epoxy tapos idinikit na natin. May maliit na butas dito, nilalagyan din natin yan ng epoxy. Sunod na gagawin, papatuyuin lang ito. Kailangan yung butas ay hindi matatrap. Tatagos dapat itong spindle doon. Ito na, naibalik na natin itong impeller tsaka itong magnet. At sigurado tayo na ito ay natuyo na. Inabot ito ng umaga. So, bali, ayan po yung setup niyan. Tapos, sunod na gagawin natin, ilalagay natin ito dito. Ayan. Tapos, ipasok ito. Itong cover. Make sure natin na tatama doon sa butas. Yun. Testing natin. Plug in ko. Turn on natin. Ayan. Okay na yung ikot. Umiikot na siya. Umaandar na itong wave maker. Hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Kung nagustuhan niyo itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. At paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.